Good evening, kain tayo ng soup. Hindi na po ako kumain ngayon ng heavy kasi parang busog ako. Nakasalamin ulit ako nito. Reading glass lang po ito guys kasi may pinanonood ako parati sa YouTube. Kaya nagsasalamin po ako nitong reading glass. Pero ang iaan ko po sa inyo yung health issues ba? Yung health issues ko from August, yung na-flu ako na matagal, mga 3 weeks ba yun o 4 weeks. Hindi ako makainom ng antibiotic kasi allergic ako. So yung nagpagaling sa akin naman, yung Ampalaya Plus, yung galing sa Philippines. May vitamins kasi yung kasama, yung turmeric, saka guyabano, ay yung parang ganon, at saka may isa pa, hindi ko maalala yung isa. So, medyo nakatulong sa akin yun, talaga nakatulong. Tapos nangre-recover pa lang ako nun, tinulatan ako ng Air Hospital, ina-schedule na yung aking left eye, operation, yung surgery ng cataract ko. So, ayaw ko nang postpone yun. Mag-pray na lang ako na ma-carry out ko. So, ito, nung August 14. After nung operation, naman yung dalawa kong ipin. Parang hindi na yan siya masisave kasi nauga na. Tapos nahawa na rin yung katabi niya. So pumunta ako doon sa dentist. Na-update ko na rin ata kayo nito dati. So bali nagre-review lang ako. Nabunot din yung tabi. So 2 ipin. Dahil sabi ko pa nga, I just paid for 1 tooth. Sabi naman ng dentist, you don't have to pay again. Kasi kung yan ngayon daw niya gagawin, kung yun nung time na yun gagawin niya, libre na daw yung isa. Pero yung pag magbalik pala daw ako ulit, panibagong charges daw yun. Kaya pumayag na ako. At saka sabi niya, wala naman pag-asa ng ngipin mo. Talagang kailangan ng bunutin. So 2 ngipin ang nabunot sa akin nung araw na yun. So after nung nabunutan ako ng ngipin, parang nagre-recover pa lang ako. Kasi nag-lose weight ako ng 4 kilos. Tapos, nung in-schedule ako kaagad ng aking right naman, October 9. So, nung na rin ako, mag-decide na rin ako magpa-opera na rin. Kaya both eyes na po yan ngayon. Nung wala na, na nangingipin, yung unang mata, tas ngayon. Tapos nung nagre-recover ako, meron naman ako nararamdaman dito, yung dito ko. Actually ito, na-feel ko itong pain na ito. Mga 2015 pa yata yun. Nasa isa pa kaming, bago pa sa Lions yung tinirahan namin. Sabi ko, Lord, talagang sakit talaga niya. Hindi naman ako umiinom ng pain reliever nga dahil sa aking kidneys. Pero after that, parang wala naman na ako masyadong nararamdaman. Wala naman ako napifeel na pain dito. Parang siguro, for those years na from mga 2015 or before 2015, kasi nag-move kami sa Lions 2015, February. Before nasa Bacli kami, street, nangungupahan kami sa apartment, yung parang flat, yung flat ang tawag dito. Lately, napifeel kong parang nagiging madalas ang pain niya.
Lahat parang hindi ako makalingon gaano sa right ba. Tapos, minsan dito rin, minsan ganyan. Pero yung presyon ko, okay naman, 134/70, 137/70. Kanina, 135/70 nung pumunta ko dun sa doktor. So, nagkaroon ako ng appointment kanina. Sabi niya kasi ano ka, may history ka ng cancer sa breast mo. I-refer kita ng CT scan. So, yung CT scan, ibubuk ko yan sa 30 ng November na may carer ako, si Joshua. Shout out, Joshua. Siya rin yung carer kong araw ngayon. Tapos yung madali lang naman daw yun, sabi ng local doctor ko. Tatanong siya kung may mamamanhid yung mga arm ko. Sabi ko, minsan doktor, nararamdaman ko yun. Tapos pinatingnan ko na rin yung mga skin blemishes ko. Tapos yung nunal ko dito na parang nanganak na siya. Na kumakati. Tiningnan niya. Hindi naman ay kakanseros. Pero hindi ko naman mapaipakita sa kanya yung dito ko sa may singit-singit. Sinabi ko lang sa kanya na meron din tumutubo-tubo na mga nunal-nunal dyan. Wala naman siyang sinabi. Tapos, itong mga blemishes ko daw sa aking skin ngayon, kasi siyempre, nung ako'y ma-flu, hindi ko naalagaan yung aking kutis. Nagkaroon ako ng mga blemishes dito. Saka siyempre, mga wrinkles, mga luy-luy. Sabi niya, more moisturizers daw, skin moisturizers, sabi niya. Yan lang ang sabi niya. So, sa November 30, guys, pakipray niyo ako na maging okay lang yung aking ditong ulo. Dahil sabi naman niya, karaniwan naman daw niyan, parang rheumatism or arthritis, yung skull, sa skull. Naway, ganun nga ang maging resulta lang. Tapos, siguro, after mga, gusto ko rin magpa-x-ray din ng aking lungs. Siyempre, yung may history tayo ng cancer, kaya kailangan din natin minomonitor. Dahil wala naman akong maintenance, guys, sa akin, yung sa cancer. Basta umiinom lang ako ng mga herbal. Yung Vita Plus Gold, nakakatulong din. Pero, nanonotice ko lang na bumababa yung aking presyon. So, yan siya. Maganda yan sa mga sa mga mataasin ang mga presyon. Maganda yan sa inumin. Pero katulad ko na parang hindi naman gaanong nataas ang presyon ko. Parang ayaw ko mag-inom parati. Matagal na nga ako hindi umiinom eh. Tapos na-notice ko, guys, dati nakakapag 3/4 sleeves pa ako ng mga blouse ko. Pero ngayon parang ano na talaga siya. Nagkaroon na siya ng sobrang loose skin. Tingnan nyo din sa liig ko din. Itong dito ko rin. Siyempre, sa Pilipinas, hindi ka naman pwede parating ka magilulong sleeves ka. Diba? Kaya talagang tanggapin na lang na nakakita na gano'n talaga ang aking skin na, maluy-luy na mga wrinkle-wrinkle na talaga. At ako naman hindi na bata. So, God willing, ano lang yung aking, I have nothing to worry, yung aking dito. Kasi parang, hindi ako halos dati nakakaplingon sa right. Tapos yung aking assessment sa memory, okay naman daw, sabi ni doktor. Maganda pa naman daw ang memory ko. Although tayo, personally, napifeel natin na parang nakiking makalilimutin na, lalo na sa mga pangalan ng tao, lugar, yun, namimiss ko na minsan yun.
Sabi ko, ano nga ba yung tawag doon sa ganun-ganon? Minsan yung letter, tulad noon, sabi ko, ano nga ba yun yung sakit ni Ellen? Yung friend ko, saka ako din. Letter V, as in victory, vertigo. Kaya sabi ko, talagang nakakalimot na talaga ako. Saka mga pangalan ng tao, minsan hindi ko na rin maalala. Kaya yun lang guys, parang nag-update lang po ako sa inyo sa aking health issues. Nawa kayo, mag-ingat din kayo sa inyong mga health. At saka napansin ko, kasi nung Sunday, na wili ba ako ng paglinis-linis ng stove, yung mga babaw-babaw dyan. Naiwan ko yung microwave, hindi ko natapos kasi parang umatake yung kamay ko na manhid, pati yung left. Yung pala, gabing-gabi na pala yun. Pasado alas 10 na pala ng gabi yun. Isa umaga pa naman, parang naglinis naman ako ng CR. Kaya sabi ko na overwork yata ang aking mga arms na. Kaya para rin akong natakot kasi nagkakaroon ako dati nitong atake na sa kamay. Hindi lang sa binti, meron na rin sa kamay. At sabi ko, makapahinga na nga. Kaya pag kinukumusta ako ngayon, kumusta ka, ganyan-ganyan. Okay ako. Wag lang sobrang pagod. Wag magpapakapagod. Kaya yung mga edad na ganito, wag na kayo magpapakapagod. Hinahinay lang. Alalay ba? Kasi doon talaga, ma-feel mong iba na. Minsan, nasa isip mo, kaya mo pa. Pero sa execution, iba na pag may edad. Kaya dyan, yung mga senior dyan, para medyo mabahaba pa ang buhay natin, alalay lang tayo. Huwag abusuhin ang ating mga health, mga katawan. Saka ilasan natin mga stress. Pag may mga problema, dahil may kaibigan ko si Cleope Palomo, parati niyang sinasabi sa akin na shout out Cleope, parati niyang sinasabing tatapos din yan. Ganyan daw ang kanyang pilosopo sa buhay, yung pag mayroong mga problema, tatapos din yan. Dadaan din dyan, dadaan din yan. Ayun, naisip ko yun, tatapos nga. Tsaka maging positive lang tayo. Huwag na tayong po tayo padadaig sa mga negativity. So, thank you for listening and watching. Please support my channel always. Dahil bukas, Friday, regular live sana ka. Meron akong lakad, so hindi ako makakapag-live. So, I'm doing this long video. Thank you for your time and support always to my channel and my videos. Thank you. Take care always and God bless. Bye.